Pagkatapos ng isang buwang paghihintay, ngayon ay nandito na ang latest chapter ng Slime at dito ay magkikita na si Rimuru at Elmisha at masasaksihan natin kung paano magalit ang isang Chef Shuna kay Midray. Kaya naman simulan na nating review ang chapter 110 at hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sinimula ng chapter kung saan nagpakilala at nagpasalamat si Rimuru sa lahat ng dumalo sa gabi bago simulan ng founding festival kinabukasan. Gusto raw ipatikim ni Rimuru ang mga pagkaing pinagmamalaki ng Tempest, kung kaya't dahil hindi naman daw siya sanay sa mahabang salitaan, ay simulan na raw nilang kunin ang kanilang mga baso at sila ay mag-cheers para sa magandang pagkakaibigan sa inaharap. Mga bigating tao ang makikita natin sa gabing ito mga kaibigan at wika ni Rimuru ay kinabahan daw siya sa kanyang speech at sagot naman ni King Gazel ay wala daw kabuhay-buhay ang kanyang mga sinabi at sagot naman muli ni Rimuru ay ano raw ang kanyang gagawin hindi naman daw siya sanay na magsalita sa harap ng mga maharlika. Tuwang-tuwa naman ang hari ng Blue Moon kasama ang kanyang asawa sa masarap na pagkain na kanilang natitikman at gusto niya daw ang buffet style na paghahanda ng pagkain ng Tempest. Nagulat at napatanong ang hari nang makita niya ang isang malaking mystical beast ng karagatan at makikita nating ito ay buhay pa at nakakatakot. Subalit naroon si Chef Hakuro upang ihanda ang malaking spear tuna. Kaya naman hiniwa niya ito sa gitna ng walang kahirap-hirap at hiniwang muli sa maliliit na hiwa na sobrang kinamanghan ng mga panauhin. Taimtim na sinasagawa ni Chef Hakuro ang paghahanda sa tuna na sobrang pumukaw ng atensyon ng kanyang anak at nang matapos ito ay sobrang ganda talaga ng presentation ang makikita sa ginawa ni Chef Hakuro. Natuwa ang mga nobles sa ginawa ni Hakuro at wika naman ni Hakuro ay wag daw mahiya ang mga ito dahil hinahandog niya daw ang pagkain gamit ang pinakamahusay niyang paghiwa. Na-impress ang mga maharlika subalit nagdadalawang isip silang kainin ang hilaw na tuna. Kaya naman si Rimuru ay nakapag-decide na siya na ang unang titikim ng pagkain. Subalit nagulat ito nang biglang magsalita si Hinata upang humingi ng sushi pero wag daw itong lagyan ng wasabi. Nang makita ni Rimuru si Hinata ay sobra itong nagandahan. Ngunit hindi niya na ito binalak sabihin kay Hinata dahil baka mamali na naman daw ito ng pag-intindi kapag sinabi pa niya ito. Kaya naman sinabi na lamang ni Rimuru na masaya siyang nag-volunteer si Hinata upang unang tumikim sa sushi. At sagot naman ni Hinata ay hindi raw siya naroon upang puriin ni Rimuru dahil kung hindi raw masarap ang kanyang matitikman ay sasabihin niya ito na hindi masarap. Kaya naman nagsimula na si Hinata na tikman ang sushi at habang hinihintay ng lahat ang kanyang magiging reaksyon ay bigla na lamang itong napaluwa at sinabing nakakainis man daw ay napakasarap daw ng sushi na hinanda nila Rimuru. Sumunod ay humingi naman si Yuki ng sushi at sinabing hindi naman daw siya bata kung kaya't okay lamang daw na lagyan ito ng wasabi na siyang kinaseryoso ng tingin ni Hinata. Sobrang sarap na sarap din si Yuki nang matikman niya ang sushi ni Hakuro at sinabi naman sa kanya ni Hinata na tama daw ang sinabi nito kaya nga daw siya nag-request sa pre-guild na humuli ng ganitong klaseng isda at sagot naman sa kanya ni Yuki ay hindi pa raw ba ito nakaka-move on tungkol sa bagay na yon at doon ay nagsimulang magbangayan sila Yuki at Hinata. Humingi na din ng sushi ang hari ng Blue Moon, ganun na din ang ibang nobles pati na din sila King Gazel ay nag-request na rin ng sushi sa kanilang lamesa. Makikita naman ang kasiyahan sa mukha ni Rimuru at Hakuro dahil nagustuhan ng kanilang bisita ang kanilang sushi at doon na hindi pa rin natatapos ang pagtatalo nila Hinata at Yuki. Inasar ni Yuki si Hinata sa pagkain nito ng sushi na walang wasabi at nakakatakot na tanong ni Hinata ay ano raw ang gustong palabasin ni Yuki. Hindi raw malaman ni Rimuru kung magkakampi ba or magkatunggali ang dalawa pero pasalamat daw siya dito dahil napopromote nila ang sushi na kanilang hinanda. Pero paseryosong naisip ni Rimuru na kung may binabalak daw bang gawin si Yuki sa kanilang reception hall at doon ay biglang nag-report si Raphael Sensei na maganda ang ginagawa ni Hinata upang mamonitor ito dahil hindi raw magtatakhang gumawa ng pagkilos si Yuki habang si Hinata ay nasa kanyang paligid. Biglang may isang lalaki ang nagmamadali patungo kay Rimuru at sinabi nito na ang Heavenly Emperor na si Elmisha ay lalapag na sa teritoryo ng Tempest. Nagulat ang mga nobles sa kanilang narinig at pagbubulungan na pag-uusap ng mga ito ay akala daw nila ay sasakupin sila ni Rimuru bagkos ay naging ignorante daw sila sa ganung pag-iisip. Tanong ni Rimuru kay King Gazel ay ngayong umalis na si Elmisha sa kanyang bansa ay maaaring magkaroon daw ng kaguluhan sa kahit anong oras ngayon at sagot naman ng hari ay tama daw ang sinabi ni Rimuru pero sagot
sagot muli ni Rimuru, bakit ikaw at ang hari ng Blue Moon ay nandito naman? Subalit sagot muli ni King Gazel ay singlakas daw ng Dwargon ang bansa ng Talion, ngunit mas nauna daw itong natatag ng 2,000 taon. Higit pa raw doon ay tinatag ito ng isang maharlikang elf na may pangalang Elmisha na siyang mismong makikita ngayon ni Rimuru. Sinabi ni Elmisha na ikaw pala si Demon Lord Rimuru. Masaya kong tinanggap ang imbitasyon mo para sa okasyon na to. Wika naman ni Rimuru ay kinagagalak niya daw na ma-meet niya si Elmisha. At biglang nag-warning si Raphael Sensei na siya ay nakakasagap ng spiritual interference, ngunit naharang niya na daw ito at tanong ni Rimuru ay tinuturing daw ba siyang kalaban ni Elmisha. Sagot naman ni Raphael Sensei ay hindi raw ito isang pag-atake, kundi isang natural side effect daw ito ng heroic aura ni Elmisha. Sinabi ni Rimuru na marami daw ang pagkain na kanilang hinanda kung kaya't mag-enjoy lamang daw sila Elmisha. Sagot naman ni Elmisha ay excited na raw siya sa festival na magaganap bukas at bigla niyang pinalapit si Rimuru at pabulong na sinabi nito na gusto niya daw makapag-usap silang dalawa ni Rimuru dahil meron siyang gustong pag-usapan sa mas relax na lugar. Masaya namang sumenyas ng oo si Rimuru at ipaapalam niya daw ito agad, at nang papalayo na sila Elmisha ay nagtataka si Rimuru kung bakit ganun ang kinikilos ni Elalud na para mang isang gwardiya lamang at kanyang na-realize na mukhang pinaglalaruan si Elalud ni Elmisha kaya naman naaawa siya dito. Dumating na ang grupo ni Milim kasama sila Carrion at Prey, pati na din ang kanilang mga kanang kamay. Winelcome ni Rimuru sila Milim at sinabi naman ni Milim na sa wakas ay magaganap na ang Founding Festival at hindi na raw siya makapaghintay na makita ang reaksyon ni Midray kapag natikman niya ang pagkain ng Tempest. Pabalong na tanong ni Rimuru ay hindi raw ba galit si Prey kay Milim. Sagot naman ni Milim ay hindi raw dahil sinabi niyang naging busy siya sa pagprotekta sa kanyang teritoryo at hindi raw alam ni Prey na may ginagawa siya sa loob ng labyrinth. Nagpasalamat naman si Prey sa pag-invite ni Rimuru sa kanila at humingi ng sorry dahil sila ay medyo na-late sa pagdating dahil nahirapan daw silang ihanda ang kanilang susuotin. Dagdag pa raw doon ay umalis daw si Milim nang hindi nagpapaalam hanggang kaninang umaga. Kaya naman si Milim ay napatago sa likuran ni Rimuru. Sinabi na lamang ni Rimuru na masaya siyang nakita niya ang lahat at mag-enjoy lamang daw ngayong gabi at kung may ayaw daw silang pagkain gaya ng manok ay wag daw mahiyang magsabi sila Prey. Napaseryoso naman ang mga alagad ni Prey sa kanilang narinig at nakakatakot na tanong ni Prey ay tinuturing daw ba sila ni Rimuru bilang kabilang sa lahi ng mga manok. Takot na sagot ni Rimuru ay hindi naman daw yun ang ibig niyang sabihin at biglang napatawa si Carrion ng napakalakas dahil nakakabilib daw na tinawag ni Rimuru si Prey bilang kalahi ng mga manok. Sobrang namangha din si Milim dahil kahit siya daw mismo ay hindi niya nagagawa ang ganong klaseng bagay at doon ay hindi pa rin mapigilan ni Carrion ng kanyang pagtawa. Humingi naman agad ng sorry si Rimuru kay Prey sa kanyang nasabi na sobrang kinagulat ng mga nobles at sagot naman ni Prey sa kanya ay humihingi din siya ng sorry dahil na-realize niya na hindi naman sinasadya ni Rimuru na sila ay mainsulto. Kaya naman ngayon daw ay sigurado na siyang hindi na kaagad katatakutan si Milim dahil sa nakita niya na kung paano mag-behave si Rimuru na siyang nagsilbing aral upang maging mas mature pa daw si Milim. Masaya naman si Rimuru sa kanyang narinig at mukhang mali daw ang naging tingin niya kay Prey noong una dahil pinapahalagahan daw pala talaga nito si Milim. Hinawakan naman ni Prey ang ulo ni Carrion at pagtatanong nito na ano raw ba ang nakakatawa kanina at sagot naman ni Carrion ay saglit lamang daw dahil mawawasak daw ang kanyang ulo, sabay sorry at hinihingi ang pagpapatawad ni Prey. Wika ni Rimuru kay Milim ay nakita na raw ba nito ang lesson sa nangyari dahil mas mainam daw na humingi ng tawad bago pa mahuli ang lahat na siyang sinang-ayunan naman talaga ni Milim. Ihahatid na ni Rimuru sila Milim kung saan ang kanilang pwesto, samantalang si Carrion ay nanghihingi ng tulong sa kanyang kalagayan, subalit walang nagtatakhang tumulong sa kanya at sa isip ni Rimuru ay hindi niya raw makakalimutan ang sakripisyo ni Carrion. Nang makaupo na sila Milim ay biglang dumating si Chef Shuna upang hihatid ang soup na kanyang ginawa at makikita ang malaking pananabik ni Milim sa kanyang makakain. Humingi naman ng sorry si Midray kay Rimuru dahil hindi raw siya nai-impress sa paraan ng pagluluto ng Tempest sapagkat sila raw ay pinahahalagahan nila ang mga pagkain at ma-enjoy ang pagkain nito sa natural nitong anyo at ngayon daw ay nakikita niya ang mga ito sa hindi niya maintindihan na itsura. Kaya naman malaya daw sila Rimuru na gawin nila ang kanilang gusto sa loob ng kanilang bansa, subalit hindi raw makakapayag si Midray na idamay pa nila Rimuru si Milim sa makasalanang paghahanda ng pagkain. Wika ni Rimuru ay kahit tikman man lang daw sana ni Midray ang sabaw,
Ngunit tumanggi pa rin ito kaya naman biglang nagsalita si Raphael Sensei na napakabalasubas naman daw ng pag-uugali nito. Kinumbinsi ni Hermes si Midori na i-appreciate naman daw ang ginawa ng Tempest para sa kanila, subalit ganun pa rin ang sagot ni Midori at tumanggi pa rin ito. Humingi na lamang ng sorry si Hermes sa pinapakita ni Midori at sa sagot naman ni Rimuru ay okay lamang daw yun dahil hindi naman daw nila pwedeng pilitin na kumain ito. Meron pa raw silang pagkakataon na patikimin si Midori ng mga pagkain bukas, wika nito kay Milim, subalit si Shuna ay kinalampag ang lamesa dahil sa kanyang narinig. Tanong ni Midori ano raw ang ginagawa ni Shuna, pero sagot ni Shuna ay tumahimik daw ito at sinabing paano daw malalaman ni Midori kung hindi man lang daw niya ito susubukan. Nagulat si Midori sa kanyang narinig at sinabi ni Shuna na tignan daw nitong mabuti ang sabaw dahil nasa loob daw nito ang iba't ibang klase ng sangkap at pwede raw nila itong itulad sa lahi ng Dragonutes, Lycanthropes, or ang dating mga magi ni Clayman na tiyak ang bawat isa ay malalakas, subalit kung magsasama-sama daw ang mga ito ay mas magiging powerful daw ang tatlong lahi. Tanong ni Midori ano raw ang kinalaman nito sa pagkain at inabot ni Shuna ang kutsara at sinabing malalaman mo ito sa oras na tikman mo ang sabaw. Kaya naman pumayag na din si Midori subalit isang tikim lamang daw ang kanyang gagawin at nang matikman niya ang sabaw ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi niya maintindihan ang lasa sa sobra nitong kasarapan. Wika ni Shuna ay yun daw ang tinatawag na harmony dahil ang bawat lasa ng mga sangkap ay magsasama-sama upang maghatid ng mas masarap na lasa ng pagkain. Sobrang sarap na si Midori sa sabaw na kanyang natikman dahil malayo daw ang lasa nito sa kanyang mga nakain hanggang sa mapaluhan na lamang ito sa sobrang kagalakan. Masaya naman si Rimuru sa ginawa ni Shuna at wika naman ni Shuna ay masaya daw siya na ngayon ay naintindihan na ni Midori ang tungkol sa pagkain kaya naman inilabas na nila ang susunod nilang ihahandog na pagkain na siyang galing sa iba't ibang bansa na kanilang kaalyansa at ito raw ang mga pagkain na kakainin ng mga nilalang na pinamumunuan ni Milim. Kaparehas daw ng mga pinagsamang sangkap sa pagkain ang gustong mangyari ni Rimuru dahil tulad ng mga bansa kapag ang mga ito ay may koneksyon sa bawat isa ay mas magkakaroon sila ng kasiyahan at satisfaction at yun daw ang mundo na gustong mangyari ni Rimuru sama. Sobrang masaya at sarap na sarap si Milim sa kanyang kinakain at naisip ni Midori na hindi pumasok sa kanyang isip ang malalim na kahulugan ng pagkain at ngayon ay naiintindihan na raw niya ang gustong mangyari ni Rimuru ay parehas lamang sa gustong mangyari ni Milim. Hindi raw niya nakitang ganung kasaya si Milim sa pagkain na kanilang inahanda kung kaya tinatanggap niya daw ang kanyang pagkukulang at nagawang pagkakamali. Wika ni Hermes ay wag na raw ma-depress si Midori at i-enjoy na lamang daw ang pagkain sa lamesa. Kaya naman kinaltukan siya ni Midori at sinabing sino daw siya upang sumingit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Wika naman ni Milim ay wag na raw magalit si Midori dahil kung hindi raw ito kakain ay kakainin niya daw ang pagkain na para sa kanya. Pagalit na tugon ni Midori ay maswerte raw si Hermes dahil palalagpasin niya daw ang nangyari alang-alang sa masarap na pagkain at para daw kay Lady Milim. Wika ni Rimuru ay kakaiba raw talaga si Shuna at sagot naman ni Benimaru ay sobrang proud daw siya sa kanyang kapatid. Sa gabing ito ang 3 oras na kainan ay mukhang mag-e-extend pa raw ng 2 oras at wika ni Rimuru kay Carrion ay mabuti raw at buhay pa ito. Ngunit sagot naman ni Carrion ay wag daw gawing biro ang bagay na yon dahil muntik na raw siyang mamatay sa ginawa ni Frey. Patuloy lamang ang paghahanda nila Diablo, Gobta, Hakuro, Zoe, Geld, Benimaru, Shion, Gabiru at ang iba pang mga kasamahan ni Rimuru para sa darating na festival at naisip niyang kailangan niya palang magtala ng isa sa kanyang mga officer upang sumali sa battle tournament para masubukan ang lakas ni Masayuki, subalit sino daw kaya ang kanyang pipiliin para sa trabaho na ito. So pipiliin na ni Rimuru kung sino ang lalaban sa battle tournament at kung gusto mo itong malaman na ikaw ang nauuna ay available na ito sa Tensura Light Novel na aking re-review. Nagustuhan mo ba ang ating review? Huwag mong kalimutan mag-like, follow and subscribe para madagdagan palalo ang like ko sa aking video at mga subscribers ko na din. Yun lamang, goodbye!